Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Masang Pilipino. Pahayag ito ni Congresswoman Jerbil Luistro sa mga aligasyon ng Brave 18 Marine sa BRC hearing kahapon. Sabi niya, malinaw na ang tanging layunin, yung Marines, ay sirain ang aking kredibilidad. Mariing itinanggi ni Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro ang mga aligasyong ibinato sa kanya ng grupong Brave 18 sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Isa si Luistro sa mga opisyal na pinangalanan ng mga testigo na nag-uugnay sa umano'y cash deliveries, maleta ng pera at kickbacks. Ayon sa kongresista, walang basihan ang mga paratang at layunin lamang umanong siraan ang kanyang reputasyon. Sabi niya, malinaw na ang tanging layunin ay sirain ang aking kredibilidad. Yun ang kanyang sabi. Nauna nang muling inilahad ng Brave 18 sa tulong ng abogado nilang si Attorney Levi Baligod ang kanilang mga sinumpaang salaysay hinggil sa umano'y kickback operations sa flood control project. Okay. So, himayin lang natin ng kaunti. Kung ang tanging layunin ng mga dating sundalo, sirain ang reputasyon ng mga mambabatas, ano naman ang mapapala nila? Kasi ako, retired din ako eh. Pare-pares kami ng talaga, retired na. Living, relaxing na lang ang retired eh. Kasi may pension. So, bakit pa napakatindi yung akusasyon na sinasabi nila? Example, si Master Sergeant Orly Gutesa, nung una siyang lumantad, winarningan siya ni Senator Marcoleta na pag-isipan mo ang mangyari sa iyo. Dahil napakabigat ang inyong mga akusasyon. Handa ka bang tanggapin ang mga resback ng mga aligasyon mo? Yun. Nagsalita siya. Nag-iisa pa siya noon. So after that, yun na nga, kawawa ang nangyari, siya ang naging biktima, si Orly Gutesa, hanggang sa pagkakaintindi ko sa payag ni Atty. Baligod, may humawak sa kanya. Parang ikinulong, yun ang naintindihan ko. Tapos, pumirma siya ng affidavit, recantation, binabawi lahat ang sinasabi niya. Tapos nabigyan siya ng halaga and then pinalayas na siya. At ngayon, ayaw na lang sabihin ni Atty. Baligod kung nasaan siya. Yun ang nangyari kay Master Sergeant Orly Gutesa. Itinaya niya ang kanyang pamilya kinabukasan na nagsalita. At dahil sa ginawa ni Orly Gutesa, na-inspire itong Brave 18. Kaya wala akong nakikitang ibang motibo na sirain ang mga mambabatas kasi wala silang mapapala eh. Talo sila dito. Naniniwala ako sa motibo ng Brave 18 na sabi nila, ayaw naming malagay sa alanganin ang ating bansa. Nakukonsensya kami. Dahil yung palang pinaggagawa namin na nagdi-deliver ng mali-malitang pera ay pagnanakaw na pala. Ayaw namin na ikahiya kami ng aming mga anak at mga apo na hindi kami tumindig, hindi kami magsalita. Kaya pinili naming magsalita, babaunin namin sa libingan. Itong ginawa namin, kung ikamatay namin, so be it. Ganon, hindi namin ito aatrasan. Yun po ang pahayag ng Brave 18.
So wala akong nakikitang motibo na sirain. Ang kanila lang is ipahayag ang katotohanan base sa nasaksihan nila nangyari pagdi-deliver ng mali-maleta. So nasa atin na mga kaibigan kung kanino kayo maniwala. Kung paniwalaan nyo ang denial ng mga mambabatas, it's okay. Basta ako, naniniwala ako sa sinasabi ng Brave 18 Marines. Saludo ako sa kanila. Tingnan natin ang reaksyon dito ha. Dito mo makikita kung sinong pinapaniwala ng taong bayan. 112,000 ang reaksyon. 106,000 ang tumatawa. 1,400 ang galit. So negative ito ang dating kay Luistro. 4,100 lang ang nag-like sa kanya. Percentage-wise, nasa 96% naniniwala sila sa Brave Marines. Tinatawanan nila si Luistro. 3% lang ang naniniwala sa kanya. Basa tayo sa mga comments. Mami Jenny, to those calling the testimony of the 18 Marines is scripted, have you considered the situation they are in? Is speaking out against powerful political figures can put their career, safety, and even their families at risk. Yun. Eksakto. Whether people agree with their statements or not, it takes immense courage to testify under such circumstances. They may face threats, pressure, or serious consequences, yet they still choose to come forward. Before dismissing their testimony as a script, think about the risk they are taking and the sacrifices they may be making to speak the truth. A salute, yes, salute to these brave men for having the courage to stand up by their conviction despite the risk. Yun ang sinasabi ko. Kaya, nasa atin na mga kababayan. And thank you sa mga nagre-react. Nakakatuwang tingnan na karamihan, 80 to 90% sa taong bayan ngayon naniniwala sa mga isinisiwalat ng Brave 18 Marines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ning ipatindog nga balay ni Richel sa ganay nga taga sitio Kalapat, Tagbak. Mao kini ang usa ka balong tabang na mugit og mao na niya ang yero nga among gitabang sa iyaha para makabalay siya. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero kang Richel tanawa atupan na gid ang iyang ipatindog nga balat. So nagpatabang lang ni siya sa iyang uyuan kay usa ni siya ka balo. Unang-una, nagpasalamat ko sa Ginoo o sa nagtabang aning sin nga nakaatop na gid ko. So kinsay nagpatindog aning balay? Gitabangan na ko sa akong uyuan kay wala namang bana. Wala na kay bana. So pila na ka tuig nga nabalo na ka? 5 pa mga kabulan. 5 pa ka bulan. So wala gid kay kaugalingon nga balay, nakigpuyo lang ka sa imong inahan. Wala. So nakigpuyo lang ka sa imong inahan karon. Oh, So karon pa gid ka nakabalay. karon pa. So nagpatabang lang ka sa pagpanday ani pagpatindog sa balay. Patabang lang ko sa akong uyuan.
unta nga magpadayon pa ni nga tabang aron daghan pa matabangan. Salamat kayo.